Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng butter cookies. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay butter to 25 grams, margarine to 25 grams, sugar 200 grams, all-purpose flour to 50 grams, at soft flour na 250 grams. Ilagay na natin ang butter, margarine at asukal. Atin itong ilagay sa ating mixer at hayaan natin itong mag-mix ng mga 10 minutes. Ayan, at eto na nga po ang ating cream butter. At dahil okay na po ito at nagsama-sama na po talaga sila, ay atin na pong patayin ang ating mixer. Ngayon naman ay atin na pong ilagay ang all-purpose flour at ang ating soft flour. At kapag naglalagay nga po pala ay pwede natin itong dahan-dahanin dahil po medyo maliit po kasi ang ating lalagyan at baka po ay pag hinalo po natin ito ay sumabog po siya or may malaglag po. Kaya po atin lang po siyang dahan-dahanin. Or kung malaki-laki naman po ang inyong lalagyan ay pwede rin naman pong isabay nyo na po lahat or ilagay nyo na po lahat. No worries naman po mga ka-bakers dahil malinis naman po ang kamay ni Chef Randy. At syempre po sa paghahalo naman po nito ay atin lang po itong haluin ng mabuti. Okay, dogs? At opo, hindi po ako si Chef Randy mga ka-bakers. Ako lamang po ay kanyang editor at higit sa lahat. Ako po ay ang taga-tikim. Taga-ubo si... Hindi, opo, ako po ang mahilig kumain. Alam niyo naman po mga kabekers, masarap po kasi talaga yung nasa kusina ka rin. Tapos, ikaw lang yung nag-aabang pagluto na yung pagkain or luto na yung binibake. Anyways, balik nga po tayo mga kabekers, no? Haluin lamang po natin ito ng haluin hanggang po sa tuluyan na pong magsama-sama ang mga inilagay natin dito at wala na pong flour na hiwa-hiwalay. At dahil tapos na nga po natin itong haluin ay atin na po itong ilagay sa ating piping bag na may tip po na star tip. At syempre, dahan-dahanin lamang po natin ito. Or depende naman po sa dami kung gaano po kadami yung lalagay nyo at depende rin naman po sa inyong piping bag. Pero kung meron po kayong plastic na piping bag, medyo kontian lamang po natin ang paglalagay dahil madali po kasi itong mabutas. Pero kung meron po tayong parang tela na kagaya nito ay okay naman po na damihan natin. Basta po yung kayang-kaya lamang po natin mga ka-bakers. At ngayon naman ay kukuha po tayo ng ating plancha. Malinis po na plancha. Hindi naman po kailangan lagyan ng mantika. At ang atin lamang pong gagawin dito ay atin na po siyang ipapabilog. Yan. Ganyan lamang po. At syempre, just take your time lamang po mga ka-bakers. Ayan, ulit po, ang atin lamang po siyang ipapabilog. At start tip nga po pala ito. At syempre naman po, eto na nga po siya mga ka-bakers. Eto na po siya lahat. At ang cute naman na po talaga nila. At syempre naman mga ka-bakers ay ready na nga po talaga ito para sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala nito, sa taas ay 190, sa baba ay 190 at ang baking time ay 12 minutes lamang. At after naman talaga ng 12 minutes ay luto na po ang ating butter cookies. Mainit-init pa po ito kaya kailangan po natin itong palamigin ng kaunti. At kapag naman po sa pagtatanggal ay wala naman po tayong problema dahil ang kailangan lamang po natin gawin ay taktakin ng kaunti ang ating plancha at matatanggal na po talaga ito. Ito na nga po talaga ang ating finished product mga ka-bakers. Congratulations po sa ating lahat ng mga nakasunod. At talaga naman pong masarap po talaga ito at bongga din po talaga ito ipang negosyo dahil pwede po kayong kumuha or bumili po ng plastic. At pwede po natin itong ilagay sa plastic or ibenta po natin ng mga 20 to 25 pesos. Depende po sa ating costing or depende po kung gaano po kalaki ang plastic na inyong bibilihan or kung gaano po siya ka-cutesy or kaliit. Itong mga butter cookies po kasi talaga ang isa sa mga mabebenta, lalo na po sa mga kiddos. Kaya naman po, subukan nyo na rin ha.
Ay naku naman po, mas masarap po talaga ito, lalo na po kapag made with love, na talaga naman palagi nating ginagawa. Anyways nga po ng mga ka-bakers, napakadaldal ko na naman po. Pero kung gusto niyo po itong gawin para sa inyong mga hobbies or sa ating pamilya, abay go na go po talaga tayo dito. Eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Marcos chapter 9 verse 37. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang tulad nito alang-alang sa aking pangalan ay ako ang tinatanggap. At ang sinumang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. Amen, amen, amen! Atin po itong pagnilay-nilayan dahil ang lahat ng mga salita ng ating Panginoon ay mayroong kalakip na misteryo na dapat nating pagnilay-nilayan. Alrighty, cookies! Kaya naman mga ka-bakers, ako po muna magpapaalam. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.